Palmer, congratulations, 200k followers. Oo nga. Anong masasabi mo? Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating vlog, sa ating live araw-araw, at salamat po sa mga patuloy na nagsa-subscribe at nagpapalo po sa atin sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Ay yan po ang masasabi ko lang, yung tuloy-tuloy lang, ika nga sabi nga nila. Sipag, tiyaga at determinasyon lang sa buhay para makamit natin yung mga bagay natin na alam natin kaya nating makamit. Ay yan. So, bago ka nagsimula ng pagbablog, ano ba yung pinagkakabalaan mo? Ayo nga pala. Huwag na natin kaya. Ayun, meron po isang negosyo. Ayan, tayo po kasi nung una pa lang kasi tayo na hindi ko naman ini-expect din na magpapatuloy itong aking ginawang pagbablog. Partner! Ay ano po kasi, dati po kasi kami nag-online nung time ng pandemic at hindi ko rin ini-expect na magpapatuloy yun. Ito naman po sa page, ang ginawa ko kasi sa page, ginawa ko itong pagla-live ko sa page para lumakas lang yung biyahe namin. At yun nga, pinagbawalan nga ako nung una dahil nakita nila nag-live ako sa biyahe. At yung pagkakataon na pinagbawalan ako, hindi ako makatulog nun dahil sabi ko nga, yung malaking tulong na may bibigay ko sa biyahe namin, bakit ako pinagbabawalan? Di, ang ginawa ko, tumigil muna ako, siguro isang araw, tapos nasa shop ako nun, biglang nakita ko yung may-ari ng 5-star, si boss. Tapos, unti-utang, dire-diretso akong pumunta sa kanya at sinabi ko sa kanya, boss, ako po ay nagla-live para sa biyahe, para kahit paano po lumakas yung biyahe namin. Lumakas yung biyahe namin kasi ang mga pasero po kasi, once kasi na nagla-live ka at nakita nila na wala kang laman o ikaw ay parating, hindi na sila matagal maghihintay sa labas para maghintay ng biyahe. Kasi po, makikita nila sa live na, malapit na to, punta tayo sa labas at may maupuan pa tayo. Kaya po, pansin niyo po, yung mga laman ko at saka yung lugar ay binabanggit ko kung nasa na kami lugar. Para kung naghintay po kayo, ay nandyan. Yun na nga, balik tayo kay boss. Excuse me po. Yun na nga, yung time na yun na nagsabi ko kay boss, pwede po ba ako mag-live? Kasi hindi ko naman po hawak ang cellphone, andyan naman po sa para kahit pa paano po, for safety ng mga pasahero, at saka para lumakas na rin yung biyahe. Kasi po, once nakikita ng mga hindi magandang iniisip ng tao na gagawa ng hindi maganda, pag nakita nilang naka-live, medyo mag-iisip sila, for safety rin po yun. Ayan. Di sabi sa akin, sige, tuloy mo yan. Dapat nga lahat kayo mayroong ganyan, sabi sa akin. Ituloy man ako ng bahala doon sa mga nagano sa iyo. Ayun. Kaya lumakas ang loob kong ituloy yung pagbablog ko, mga kagulong. Kaya itong pagbablog ko na to ay hindi naman sa akin na talagang automatic na yung sa akin nagmula, pero nagpaalam pa rin ako sa ating may-ari mismo ng 5-star. At kaya yun, natuloy-tuloy yung pagbablog ko na yun. At kahit paano naman po, yung ini-expect ko na lumakas lang yung biyahe, hindi lang doon sa paglakas ng biyahe ang nakamit ko, pati yung mga biyaya na ginagawa ko po ay malaking tulong din sa pamilya. Yan, hindi ko naman sino nga po palang mag-expect na biglang magbo-boom yung aking ginagawang pagbablog. So dumadami-dami na yung mga vlogger dito sa 5-star. Oo, yun nga po. Kung napapansin nyo nagsimula. Kung napapansin nyo, tayo po nung ako hindi pa nagbablog, walang nagbablog dito sa 5-star. Ayan, wala pong kahit isa na Kung sabi nga ni Mrs. di, influencer ka. Sabi sa akin. Kasi nung time na, kasi ganito rin yan, nung nagtitinda din ako dito sa 5-star ng Hopya, pinto ko na, pinto ko na makagulong. Nung time kasi na nagtitinda rin ako ng Hopya dito, may nagbawal din sa akin dito noon. Kasi yung palang nagbabawal sa akin dito, na sinasabing humihina yung binta nila, siya palang gumagawa ng hindi maganda. Pinagtatakpan niya yung ginagawa niya na hindi maganda, na ako ang sinasakin niya pinapasok ang sisi. Na kung bakit humihina yung binta. Yung pala siya gumagawa ng hindi maganda para sa kapakanan niya. Kapakanan niya yan na tawag dito yung
sa kanyang ginagawang hindi maganda sa company. Ayan, yun na nga. Di kinausap ako ni Boss Migo, tapos kinausap ko rin si Boss Cesar noong time na yun. Na pinayagan naman ako magtinda. Ni Boss Migo, pinayagan ako. Pero hindi pa rin siya tumigil na pagsusumbong sa akin na sa pagtitinda ko. Ngayon, natigil ako sa pagtitinda, automatic sa madalit salita, pinayagan ako. Hanggang sa sabi ni Boss sa akin, sige, sabas ka na lang magtinda. Ako nang bahala sa iyo. Kaya ginawa ko yung sinabi ni Boss, yun ginawa ko. Tapos, hanggang sa tumagal-tumagal, hindi na nga ako nagtitinda rin sa terminal. Marami na mga empleyado ngayon ang nagtitinda ngayon dito. Ngayon, sila naman ang nagtitinda ngayon dito sa terminal, hindi na kahit na sinasabi natin sa bas-bas lang, kahit pa paano, extra income din kasi yun. Yun. Marami Ngayon, kang naging tropa, lalo na sa Doo. Marami kang naging talaga marami tropa tayong tropa yan. vendors. Tsaka yun na nga, yun nga nangyari. Influencer sa madalit salita. Ngayon, nag-vlog ako, pumasok sa pag-vlogging. Ngayon, yung napapansin nyo, ang dami na nag-vlog ngayon dito sa 5 Star. Pansinin nyo po, ilan ang vlogger dito ngayon? Si Fred Raymond, bago ang driver, bus driver. Kuya ng Conductor Vlog. Kuyang Dr. Vlog. Baguhan, ilang si bus Baguhan, driver, si 3456. Si Siyempre si Brian. 5. Ayan, 5 po, 5. 5 vlogger na po ang nasa 5 Star. At siguradong meron pa pong magbablog dyan. Yan mga kagulong, sigurado pang may magbablog dyan dahil sa unang po kasi malaking tulong. Tsaka sinasabi nga, marami nagsasabi sa amin sa akin na napakaganda ng ginagawa nyo. Naka-live tayo. Maraming mga pasahero na natutuwa dahil alam nilang safety at sinakyan nila. At saka sa mga pasahero natin na alam nilang nakasakay dito sa bus na to, na nananakbo na makikita nilang maayos ang takbo at kung anong oras darating kanilang mga mahal sa buhay. Yun lang po, malaking tulong na po yun. Makita nilang yung mahal nila sa buhay maayos na nakababa, maayos na ihatid ng bus. Ang sabi nga sa opisina, sa isang tao na maibaba natin sa tamang pagbabaan at maihatid natin sa pamilya ay napakarami ng natutuwa. Yan ang sabi sa amin sa opisina. Sa dami ng ating inihatid at naihatid natin sa kanya-kanilang mga lugar, yan din po, ganyan din kadami ang natutuwa sa ating ginagawa. Kaya halos lahat ng pasahero sa iyo sumasakay. Hindi naman sa lahat halos ang pasahero kasi marami naman tayo. Yun lang, may mga pagkakataon na nahihintay tayo ng ibang pasahero, gawa ng nakalive tayo, nakikita nila tayo sa daan, nakikita nila sa daan na doon na lang sila sasakay, nakikita nilang pagdating doon sa lugar na yon, may maupuan sila, hindi sila may matatagal ang maghintay. Okay. Ayan. Ayun. Siya nga pala, yung nasurpresa ka ni misis mo, anong masasabi mo doon? Ay, grabe ang pagkakagaling. Ano? Kung titingnan nyo talaga, hindi ko talaga ini-expect yun. Napag-usapan lang namin yun, pero ang sabi ko, wag na lang dahil mahal ang pagbabayan. Hindi kaya. Kasi sa katotohanan lang po talaga, meron daw nag-sponsor kay Mrs. nagpahiram para maibili ng cash yung motor. Mabili ng cash yung motor. Hindi ko na po i-mention yung pangalan niya kasi ayaw magpa-mention ng pangalan. May nagpahiram sa kanya ng ganong kalaking halaga, pero para may cash lang po at magkamero ng magandang hindi na maghuhulog pa buwan-buwan ng ganong. Hindi pala tutubo yung motor ng nasa 100,000. Salamat sa inyo, sa iyo. Hindi ko nababanggit yung pangalan mo. Maraming salamat sa pag-sponsor mo kay Mrs. sa motor. Ayan, hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Ayan, at si Mrs. talaga kasi kaibigan ni Mrs. yun. Ayan. Ayan. Yung nga So, pala, very full of surprise tayo ngayong buwan na to. Taon na to pala taon. Ayan, mga kagulong. Ayun. So, ano nga pala? Anong ina-advise mo sa mag-a-apply dito sa 5 Star, lalo na yung mga driver? Kagaya ko, yung kasi mga
nag-a-apply kasi dito, isa lang ang masasabi ko sa mga driver, automatic sa driver tayo, no? Basta lakas lang kasi. Kasi sa ating mga driver kasi, may mga, ito kasi karanasan ko to dahil lagi ako kasama ni Sir Pangan. No? Kaya sagot lang din natin oras. Kasi kasama lagi ako ni Sir Pangan sa sa pagka-drive test. Nakikita ko din kung mali yung sinusulat ng mga driver sa kanilang sa lisensya may mali, sa baydita may mali. Kailangan magtutugma yan kasi once makita ni Sir Pangan yan o ng mga driver trainer dito sa 5-star, doon pa lang bagsak na kayo. Okay, pagka-drive testing daw, pero once ma-drive test kayo para hindi naman nakakaya, wala rin. Kaya kung ano yung talagang qualification nyo, kung ano talaga yun ang dapat nyo gagawin. Sulat nyo sa baydita. At saka lakas lang ng loob pag halimbawa. Alam naman natin, puro parehas naman tayo mga driver. Pare-parehas tayo mga driver, pero nga lang may kaba pag kayo ay nag-apply sa drive test, nasa drive test kayo. Ang lakas ng kaba niyan pag ganyan. Kaya nga sinasabi ko, basta marami akong gusto sabihin.